Kabanata 231. Connie York. Sino ang mag-aakala na ang eleganteng short-haired beauty na ito ay papunta kay Pierce Summers? Gusto niya rin siyang pakasalan. Kaya, ano ang nangyayari? She then made an offhanded remark, "I don't care how he looks. Plus, my mother told me she liked him very much, and I have no qualms with standards." When she spoke about him, her eyes were filled with affection. Kaya hindi ko akalain na masamang tao si Pierce Summers sa kanya. Ang pangalan ng kaakit-akit na babae ay Connie York. Siya ang babaeng binanggit ni Heather Quelch kay Pierce Summers. Iyon ang walang kwentang anak ni Heather sa hari ng South River, si Carson York. Umiling si Jay Blade. "Miss, trahedya ang kwentong iyon." Tumahimik ka. Medyo nalungkot si Connie. "I'll say this again, Jay. You don't have the right to comment on any of my personal matters." Mas alam ni Jay kesa magsalita, kaya nanatiling tikom ang bibig kahit masama ang pakiramdam niya. Bodyguard lang daw siya nito, pero childhood friends din sila. Higit pa rito, nagtatanim siya ng mga espesyal na damdamin para kay Connie York. "Miss, I have never doubted any of your decisions, but I really want to make things clear this time. Pierce Summers is a married man with a 5-year-old daughter, according to Madam. Kahit na makita mo siya, hindi niya tatanggapin ang marriage proposal mo. So what if he is married?" Connie was unperturbed. "There is this thing called divorce. At mas masaya akong pretuhin ang kanyang anak bilang sarili ko." Ngunit, nagdilim ang ekspresyon ni Connie. She scowled, naging pagalit ang tono ng boses niya. "Jay Blade, I am telling you last time. Mind your own business. Another word from you, I am kicking you off the car." Nakaramdam ng lamig si Jay sa kanyang bulugod. Sa kasamaang palad, alam niyang hindi ito walang laman na banta. Ang kanyang luxury car ay natotal noong huling oras na naaksidente ito dahil binuksan ni Connie ang pinto at nabot si Jay, na nagmamaneho habang ang sasakyan ay bumabagtas sa highway ng napakabilis. Muntik nang mapatay ng aksidente si Connie. Wala siyang ibang sinabi. Makalipas ang 10 minuto, nakaparada ang mamahaling sasakyan sa harap mismo ng pasukan ng opisina ng Autumn Field Group. "We are here, Miss. I thought you want to see Pierce Summers. Why are we here instead?" Umaba si Connie sa sasakyan. Tinanggal niya ang sunglasses niya at tumingin sa building sa harap niya. "Ah, isang pabrika," she muttered. May chismis na si Winifred Zia ay asawa ni Pierce Summers at siya ang chairman ng Autumn Field Group. "Kung ikakasal ako kay Pierce Summers, natural, kailangan kong kausapin ang kanyang asawa at makipag-ayos para hiwalayan siya nito." Naramdaman ni Jay ang pagkirot sa likod ng kanyang ulo. Napabuntong hininga siya sa sobrang inis. "Miss, are you sure that this is something to be negotiated? You don't suppose that she will kick you out?" Kararating lang ni Winifred Zia sa kumpanya. Inaayos niya ang kanyang mga dokumento, naghahanda para sa business meeting kasama ang mahalagang kliyenteng iyon. Sa sandaling iyon, tumulog ang kanyang telepono sa opisina. "Miss Zia, sinabi lang sa amin ng security sa gate na may mga bisita mula sa Prime City na gusto ka makausap, papasukin ba namin sila?" Medyo nagulat si Winifred. Papasukin sila. It is a very important business partner. Ang kliyente na gusto niyang makilala ngayon ay nagmula rin sa Prime City. Dahil ang Autumn Field Group na kasalukuyang mahusay na naitatag sa Con City at ang market projections para sa kanilang bagong branding ay maayos. Kailangan ni Winifred Zia na palawakin ang kanyang negosyo sa Prime City kung ang Autumn Field Group ay lalago pa. Pagkatapos lamang tumago sa merkado ng Prime City, maaari nilang ilagay ang kanilang mga pananaw sa pagtupad ng mas malalaking tagumpay. Itinulak ang pinto ng opisina ni Winifred. Nagulat siya nang makitang hindi ang mga bisita ang kanyang inaasahan. Sa halip ay sina Connie York at Jay Blade. "Ikaw." Puno ng pagkalito ang mukha ni Winifred Zia. Ang mga bisita ay nalilito rin. Hindi nila akalain na ang babaeng tinulungan nila sa kalye kanina ay magiging chairman ng Autumn Field Group na si Winifred Zia. Well, magkaribal sila ngayon sa pag-ibig. "Ikaw si Winifred Zia." Napatingin si Connie kay Winifred, bahagyang kumaibot ang mga kalamnan sa mukha. "Tama. At nandito ka para sa akin." "Eksakto." Nabawi ni Connie ang kanyang kalmado pagkatapos ng unang pagkalito. She continued, "I will introduce myself. My name is Connie York, and I am from Prime City. I am here not for what happened just now.
Naguguluhan si Winifred Zia. Hindi pa niya narinig ang pangalang Connie York o nakita ang pangalang iyon sa alinman sa mga kasosyo sa negosyo ng Autumn Field Group. Miss York, ano ang ginagawa mo dito? Maganda ang impresyon niya kay Connie, kaya pinaupo niya ang mga ito habang magiliw siyang nagbuhos ng tsaa para sa mga bisita. Tila kontento si Connie na nakatayo lang. Sabi niya, I suppose it was fate that we met each other earlier. You seems 2 years older than me, so I will address you as Miss Winifred. Well, it is not an urgent matter, but your husband Pierre Summers ay pinagaling niya ang aking ina. Ang aking ina sa kanyang karamdaman ay mahal na mahal niya siya at nagsumpa ako na pakasalan ng taong magpapagaling sa kanya. Ang dahilan kung bakit ako narito ngayon, Miss Winifred, ay upang pag-usapan ng isang bagay. Please divorce Pierre Summers. Kabanata 232. Dapat mong hiwalayan si Pierre Summers. Ano? Muntik nang maibuga ni Winifred Zia ang laman ng mug sa kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Connie York, nalilito, sinusubukang intindihin ang mga salitang narinig niya. Ang lakas ng loob nitong babaeng ito. Ipinahayag ba niya sa publiko ang kanyang pag-ibig para sa isang lalaking may asawa sa harap ng kanyang asawa? Wala sa chart ang kawalang muwang ni Connie. Ito ay katawa-tawa. Miss York, hindi iyon nakakatawa. Nawala ang magiliw na ugali ni Winifred. Nabawasan ang magandang impresyon niya kay Connie. Sa kabilang banda, seryosong nagsalita si Connie, Miss Winifred, I come with a genuine intention today. I am in no way joking around with you. I am not changed my mind about Mary Pierre Summers. Please, divorce him. Siyempre, babayaran ko ang anumang pagkalugi na natamo mo. Pinipigilan ni Winifred ang kanyang galit, ngunit ang panukala ni Connie na bayaran siya ay ang huling dayami na nakabasag sa likod ng kamelyo. Ano ang iniisip niya? Pinabayaran siya para iwan ang kanyang asawa. Igalang mo ang aming kasal, Miss York. Nagyelo ang tono ng boses ni Winifred. Gayunpaman, hindi tinatablan si Connie ng pagbabago. Miss Winifred, ang dahilan kung bakit hindi mo mabitawan si Pierre ay dahil sa anak mo, tama ba? Okay lang yan. Kung gusto mo siya, I will have the court award custody to you. Kung magpasya kang hindi na siya, pakikitunguhan ko siyang mabuti tulad ng pag-aari ko. Bumagsak. Nahulog ang mug sa kamay ni Winifred at nabasag ng madikit sa sahig. Siya ay nabigla. Wala sa kanyang isipan ang makapagbubuod sa ugali nitong babaeng nakatayo mismo sa kanyang harapan. Si Connie ay tila isang prinsesa na nabuhay sa buong buhay niya sa palasyo na nakahiwalay sa labas ng mundo. Palibhas ay walang pakialam sa mga gawain ng aktwal na lipunan, naisip niyang makukuha niya ang lahat ng gusto niya. Ang kailangan niya ay isang paghahatid ng katotohanan. Nawala ng pasensya si Winifred kay Connie. Lahat ng magagandang impresyon sa kanya ay nawala. Pakiusap, lumabas ka. Tinuro niya ang pinto. Nagulat si Connie. Hindi niya maintindihan kung bakit nagalit si Winifred. Masyado bang maliit ang alok ko? Okay lang. Maaari kong dagdagan ang halaga ng pera. Labas. Galit na galit si Winifred. Narinig ng mga security guard ang gulo sa opisina ni Winifred at tumakbo sila. Tatlo sila, 2 nagtatrabahong security guard at isang miyembro ng Wolf's Den. Ang miyembro ng Wolf's Den ay si Sheldon Hayes, nirerango ang numero 9 sa mga miyembro ng Wolf's Den. Kinailangan ni Pierre Summers ang kanilang 2 bilang mga security guard dito sa Autumn Field Group na nagtatrabaho sa mga shift. Anong nangyayari, Miss Zia? Pumasok sa opisina si Sheldon at ang 2 security guard. Nanindigan sina Connie at Jay na walang balak na umalis sa opisina. Napakunot noo si Winifred, nagdilim ang ekspresyon niya. Paalisin mo itong 2 sa opisina ko. Agad namang tinupad ni Sheldon ang kanyang mga utos. Agad siyang lumapit kina Connie at Jay. Tigilan mo sila, Jay. Nag-init ang ulo ni Connie. Walang tigil hanggang sa makuha niya ang gusto niya. Napabuntong hininga si Jay. Kahit na ayaw na niyang manatili pa rito, hindi niya magawang baliwalain ang utos ni Connie. Sa isang iglap natamba ang 2 security guard sa likod ni Sheldon sa biglaang mga suntok ni Jay. Lumaki ang mata ni Sheldon. Isang master. Huminga siya ng malalim. Isang masasamang ekspresyon ang sumilay sa kanyang mukha habang siya ay sumugod patungo kay Jay. Whoosh! Bam! Tandamakmak na suntok ang napalitan.
Ang nakakulong na espasyo ng opisina ay hindi ang pinakamagandang lugar para makipaglaban noon dahil hindi nila kayang lumaban sa kanilang tunay na potensyal. Pagkatapos ng ilang palitan, biglang lumiit ang mata ni Sheldon. Isang suntok ang dumating. Nataman siya ni Jay at itinapon sa buong opisina patungo sa pinto. Bilang ikasyam na ranggo na miyembro ng Wolf's Den, siya ay itinuturing na isang karaniwang manlalaban. Ang gayong tao ay tiyak na itinuturing na isang master out sa publiko. Gayunpaman, napakalakas ni Jay dahil makakatagal lang si Sheldon para sa ilang palitan bago mawala ang kanyang posisyon. Tumanggi siyang tanggapin ang pagkatalo. Ang mga miyembro ng Wolf's Den ay hindi tumitigil sa pakikipaglaban maliban kung sila ay mamamatay sa paggawa nito. Muli niyang sinugod si Jay at pinalayas. Pagkatapos, muli siyang naniningil sa pangatlong pagkakataon, ngunit naranasan niya ang parehong kapalaran. Ano ang problema ng mga security guard dito? Nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya para sa kakarampot na sweldo, ngunit wala silang pakialam sa kanilang sariling buhay. Nagulat si Jay sa katiyagan ni Sheldon. Gayunpaman, naiinis siya. Mukhang may death wish ka. Let me drop you down to hell. Isang mahinang ungol ang pinakawalan niya at ikinulong ang kanyang mga kamao, lumalabas ang mga ugat sa kanyang mga braso. Ramdam ni Sheldon ang napakalakas na kapangyarihang bumabalot sa kanyang pagkatao. Alam niyang sapat na ang isang hampas para ma-disable siya, o mas masahol pa o mamatay siya. Gayunpaman, bilang isang miyembro ng Wolf's Den, hindi siya tatakas. Ipinagkatiwala sa kanya ni Pierce Summers ang mahalagang trabaho ng pagpapanatiling ligtas kay Winifred. Gagawin niya ang lahat para magampanan ang kanyang tungkulin hanggang sa kanyang huling hininga. Malakas siyang umungol, parang halimaw na hinahabol ang biktima, at sinugod si Jay. Sa mismong sandaling ito, naramdaman niya ang paghatak sa kanyang likod at agad siyang napatabi. Bam! Nagkaroon ng mapurol na kalabog na parang kulog na umaagos sa di kalayuan. Napabalikwas si Jay. Sumakit ang mga kamao niya, at pakiramdam niya ay nakuryente siya ng malakas na kuryente. Namula ang mukha niya sa sobrang sakit. Ano itong hindi makalupa na kapangyarihan na maaaring magpadala sa kanya, si Jay Blade, na lumilipad ng ilang metro ang layo. Maliban sa bathala sa panig ni Carson York, walang ibang may ganitong kapangyarihan. Nakatayo doon si Pierce Summers, mukhang walang pakialam. Tumingin siya kay Sheldon at nagtanong, ayos ka lang ba? Tumango siya. Okay lang ako, Kuya Tyr. Umalis ka na. Naiintindihan, Kuya Tyr. Kabanata 233. Summer Thunder. Umalis si Sheldon Hayes at ang dalawang security guard gaya ng utos sa kanila. Pagkatapos, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Hindi lang si Sheldon ang nagulat, kundi si Connie York, na nasa gilid, ay nagulat din sa nangyari. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakakita ng sinumang sapat na makapangyarihan na magpapalipad kay Jay Blade sa isang suntok. Sino ka? Tumingin siya kay Pierce Summers ng masama. Sa totoo lang, naaakit siya sa sobrang gwapong si Tyr. Sino ka? Balik tanong ni Tyr. Prangka si Connie sa kanyang mga intensyon, ako si Connie York, anak ng South River King, Carson York. I have come for Tyr Summers, and I am going to marry him. Ano? Natarante si Tyr. Gusto siyang pakasalan ng anak ng South River King. Anong uri ng pangit na biro ito? Teka, sino ulit ang South River King? Carson York. Biglang na-realize ni Tyr. Hindi ba siya ang asawa ni Tita Quelch? Ang kahangahangang obra maestra ng Diyos ay ang walang kabuluhang anak ni Heather Quelch. Please leave. Hindi ako pumapayag. Mataray na sagot ni Tyr pagkatapos niyang bumalik sa katinoan. Hindi pa siya nakakita ng ganito kagandang mukha, maging ang kagandahan ni Winifred ay namutla kung ikukumpara. Gayunpaman, ang mga mata lang ni Tyr kay Winifred. Sino ka para magdesisyon para sa akin? I am seeing Tyr Summers no matter what. Hold on. Napaangat bigla si Connie sa ulo. Ikaw si... Oo, ako yun. Ako si Tyr Summers. Nagkibit balikat si Tyr. Nanlaki ang mata ni Connie. Naaliw siyang tumingin kay Tyr. Hindi nakakagulat na mahal ka ng aking mother. Ang sarap talaga ng taste niya. Tyr Summers, hiwalayan mo ang asawa mo at pakasalan mo ako. Hindi siya umimik sa kanyang mga salita. Siya ay tulad ng isang general na nagbibigay ng mga utos, umaasang lahat ay susunod. Tumingin si Tyr kay Winifred, mukha siyang masama. Dahil sa ayaw ng palakihin pa ang sitwasyon, tahimik na hinawakan ni Tyr ang mga braso ni Connie at dinala siya patungo sa pinto ng opisina.
Anong ginagawa mo? Nagpanik si Connie. Si Jay, nakakabalik lang sa kanyang katinoan, ay nagmamadaling lumapit. Gusto niyang protektahan siya ngunit sa halip ay binuhat siya sa lupa na parang manok nang sumugod siya. Gaano man sila nagpumiglas, ito ay walang saysay. Tinala sila pababa ng gusali at sa pasukan. Bitawan mo ako, Dear Summers. Ako ang magiging asawa mo. Napukaw ang atensyon ng mga empleyado sa kumpanyang sigaw ni Connie. Kumunat ang noo ni Tyr. Kailangan mo talaga ng leksyon, batang babae. Gaya ng sinabi niya, inihagis niya ang kanyang mga braso pasulong at pinalayas sila sa kumpanya. I am letting you off the hook this time for Aunt Quelch's sake. The next time this happen, it will be a different story. Naiwan sina Connie at Jay na awkward na nakatayo sa labas. Puno ng galit ang mga mata ni Jay. I told you, miss, we would be booted. I cannot believe the audacity of Dear Summers for doing that to you. Habang nagkukwento siya ay inabot ni Jay ang kanyang cellphone. Anong ginagawa mo? Kumunat ang noo ni Connie. Calling for backup. Kilala pa rin ako bilang Little Czar of Prime City, at malalaman na hindi ko paninindigan ang kahihiyang ito. At ikaw, miss. How dare he treated you, the Princess of Prime City, like that? Kukuha ako ng mga tao para turuan siya ng leksyon. Umalis ka. Tinipa siya ni Connie sa sikmura. Walang sino man, maliban sa akin, ang pinahihintulutang manggulo kay Tyr Summers. Naalala niya ang pangangibabaw na ginawa ni Tyr, at isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Si Jay naman ay malungkot. Connie York, huwag mong sabihin sa akin na iyon lang ang kailangan mo para mahulog ka sa kanya. Umisi siya. Isang ekspresyon ng matinding puot ang bumungad sa kanyang mukha. Bumalik sa opisina ng chairman sa Autumn Field Group, nagdilim ang mga mata ni Winifred Zia, at naging batuhan ang kanyang ekspresyon. Ilang beses siyang tinawag ni Tyr, ngunit hindi niya ito pinansin. Nag-aalala siya, ngunit pagkatapos ay tumawa siya. Nagseselos ka siguro. Haha, umagalpak ng tawa si Tyr habang pinandilatan siya ni Winifred. Walang nagseselos dito. Ikaw ay. Tumayo si Winifred. Tyr Summers, natutuwa ka ba sa sarili mo? Sa napakagandang babae na lumalapit sa iyo na gustong maging asawa mo, siguradong sobra ka na. Isang magandang babae na anak ng South River King sa Prime City. Kung pakasalan mo siya, handa na ang iyong kinabukasan. Natigilan si Tyr. Hindi siya makapaniwala na nagagawa niyang mag-overthink ng maraming bagay dahil sa matinding selos. Nagpanik siya. Wala itong kinalaman sa akin. Ginamo ko ang asawa ng South River King dahil kailangan ko ang 7-petal na lotus para kay Blair. Nagkamali ka. Hindi pa rin masaya si Winifred. Kung hindi ka nagtapat ng nararamdaman mo, bakit siya pupunta dito para sa iyo, naninindigan na pakasalan ka at magkaroon ng anak? I think we are done here. Hanapin mo si Connie York mo. Medyo natuwa si Tyr nang makita ang selosang side ni Winifred. Nangangahulugan iyon ng malalim na pag-aalaga niya sa kanya. Ngunit napagtanto ni Tyr na ang isang babaeng nagseselos ay malapit sa isang bangungot na maaari niyang makuha. Darling, anong dapat kong gawin para maniwala ka sa akin? I swear to God na ikaw lang ang babaeng mahal ko kung hindi tamaan ako ng kidlat. Boom! Sa sandaling ito, biglang kumulog kahit na maliwanag at maaraw sa labas. Natakot si Tyr. Nanlaki ang mata ni Winifred kay Tyr, hindi makapaniwala sa hindi malamang pagkakataon. Mabilis na paliwanag ni Tyr, Darling, this weather is nuts. It was definitely a coincidence. Kabanata 234. Ang imbitasyon ni Carson York. Dumagundong si Thunder sa labas habang nagdilim ang ekspresyon ni Winifred Zia. Hindi nakaimik si Tyr Summers. Katutubo niyang itinaas ang kanyang kamay bago ang isang biglaang kaluskos ng kulog ay nagpabalik sa kanyang kamay sa pinanggalingan nito. Sa sandaling iyon, tumawag si Graham Davis. Malamang, dumating ang kliyente mula sa Prime City at naghihintay sa ibaba. Tinaman ng tingin ni Winifred si Tyr bago lumabas ng opisina. Umupo si Tyr sa upuan ni Winifred habang inilabas niya ang kanyang cellphone at dinail up si Juan Yates. Sa kabilang panig ng video call, si Juan ay kasalukuyang nagkakaroon ng pinakamagandang oras ng kanyang buhay sa pagre-relax sa kanyang ari-arian na pinagmamasdan ng kanyang dalawang kasintahan. Juan, nagseselos ang asawa ko. Anong dapat kong gawin? Tanong ni Tyr. Sa kabila ng screen, medyo nagulat si Juan. Boss, nakalimutan mo na ba ang payo ko?
Magwala. Kung physically silang magkatabi, si Tyr ang nagbigay ng bogbog kay Juan na hinding-hindi niya makakalimutan. Nang makita ang nagtatampo na ekspresyon ni Tyr, nagpasya si Juan na gusto niyang manatili sa mabuting panig ng kanyang amo at itikom ang kanyang bibig. Boss, kung nagseselos siya, that means she cared. The more intense the jealousy, the more she cared. Well, you just have to sweet talk her. Swear upon your life that you did not do it. She would definitely let off the hook ka. I did. I said that I only have eyes for her and would be struck by thunder if otherwise. The exact moment I said it, a thunder crackled. Hindi napigilan ni Juan ang pagtawa sa narinig. Mukhang kahit ang Diyos ay hindi naniniwala sa iyo, boss. I suppose that is it. Tinuloy niya ang pag-end ng video call. Hindi makapaniwala si Tyr. Tinapos na talaga ni Juan ang tawag sa mismong mukha niya. Bitin up on me Juan Yates. Parang may death wish. Itinabi niya ang phone niya sa tabi at natamba ang upuan. Nakikinig sa tunog ng ulan sa labas, hinayaan niyang gumala ang isip. Sa totoo lang, hindi makatwiran si Winifred. Pagsapit ng gabi, pareho nilang nalutas ni Tyr ang kanilang mga alitan. Nakakatawa ang payo ni Juan. Hindi nila inisip ang relasyon ni Tyr Somers at Winifred Zia. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga babae ay ibang-iba sa mga karanasan ni Winifred. Sa halip na magtrabaho kinabukasan, pumunta si Tyr sa water park kasama ang kanyang anak na si Blair. Pag-uwi niya, nakatanggap siya ng tawag. Ito ay isang hindi kilalang numero, tumatawag mula sa Prime City. Ang unang taong naisip niya ay si Connie York dahil siya ay nagmula rin sa Prime City. Bilang Marquis ng Prime City, napakadali para kay Connie na malaman ang numero ng cellphone ni Tyr. Noong una, hindi niya sinasagot ang tawag at binaba na lang niya ang tawag. Wala siyang anumang opinyon tungkol kay Connie, ngunit talagang ayaw niyang pumasok ito sa kanyang buhay at guluhin ang kanyang pamilya. Noong siya ay nanirahan sa ibang bansa, si Tyr ay palaging hinaharas ng mga sosyalidad at tagapagmana ng matataas na uri. Tapat na siya sa problema. Gayunpaman, patuloy na nagriring ang telepono. Dahil sa inis, sa wakas ay sinagot na niya ang tawag. Anong gusto mo, Connie York? Sa halip, ang boses sa kabilang dulo ng linya ay si Carson York. Mr. Somers, ako ito, Carson York. Alam ko ang ginawa ng anak ko. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng problemang pinagdaanan mo. Binigyan ko na siya ng isang piraso ng aking isip. Carson York. Lamambat ang tono ng boses ni Tyr. Ikaw pala, Mr. York. Kamusta? Good. Kakabalik lang namin sa Prime City. Tumango si Tyr. Paano si Tita Quelch? Kamusta na siya? Mabilis siyang gumaling. Ang huling bagay na dapat gawin ay ipagamot ang kanyang liver cirrhosis at sa tingin ko ay magiging maayos din ang lahat. Miss na miss ka na ni Tita Quelch, alis daw tayo papuntang Amerika mamaya para sa kanyang paggamot, ngunit iginiit niya. Ipinagpaliban ng biyahe hanggang bukas, sinasabing nami-miss ka niya at gusto kanyang i-treat sa hapunan ngayon. Hapunan. Mabilis na paliwanag ni Carson, wala kaming ibang intensyon. It is purely to show our gratitude and appreciation for you. Plus, Aunt Quelch miss you very much. She is very fond of you, says she see you as her godson. Godson. Napagtanto na maaaring nagkamali siya sa pagsasalita, nagmamadaling nilinaw ni Carson, oops, huwag pansinin iyon. Libre ka ba mamaya ngayon? Speaking of which, medyo iba rin ang pakiramdam ni Tyr kay Heather Quelch. Komportable na siya sa kanya, kahit sa una nilang pakikisalamuha. Sa paglipas ng panahon, ang koneksyon ay naging kahit na hindi binibigkas. Marahil sa pagkawala ng kanyang ina sa murang edad, hindi sinasadya ni Tyr na itinatag si Heather sa isang tungkulin bilang isang ina. Sure, sang-ayon niya. Natuwa si Carson. Sounds good. Magkita tayo mamayang gabi. Ihahanda ko ang handa sa aking bahay, naghihintay sa iyong pagdating. Walang problema. Pinaba ni Tyr ang tawag at nagpalipis ng susunod na oras sa pakikipaglaro kay Blair. Bandang 3:00 ng hapon, umuwi si Winifred. Hindi ka ba maaga ngayon, sabi ni Tyr. Bumagsak ang business meeting kahapon kasama ang kliyenteng iyon mula sa Prime City. Kung nagtagumpay kami, magiging abala kami sa pag-finalize ng lahat ng detalye ngayon. Well, dahil bawal pumunta ngayon, medyo mabagal ang hapon. Napagpasyahan kong kunin sa hapon at magpalipis ng oras kasama si Blair.
Malinaw na masama pa rin ang loob ni Winifred sa pinalampas na pagkakataon. Tanong ni Tyr, bakit ito nahulog? Umiti siya ng mapait. Medyo naiinip ako. Dahil ang Prime City ang sentro ng Riverdale Province, ang mga korporasyon doon ay napaka-arrogant. Ang kanilang mga iminungkahing termino ay, sa totoo lang, kabalbalan. Ang Autumn Field Group ay hindi kailanman makakasang-ayon sa mga kondisyong iyon. Nagkibit balikat si Tyr. Totoo na ang Autumn Field ay kulang pa rin sa maraming paraan sa ngayon. Ang pagpasok sa Prime City ay tila isang padalos-dalos na desisyon, ngunit ayos lang, Sinta. Malapit nang dumating ang mga korporasyong ito na nagmamakaawa na makipagnegosyo sa amin. Na nagpapaalala sa akin, kanina lang tumawag si Carson York at niyaya ako na maghapunan sa lugar niya. Pero nasabay tayo ni Blair. Casual na nagsalita si Tyr, ngunit may mga ideya si Winifred. Nagdilim agad ang ekspresyon niya. Kabanata 235. Lumabas sa punong lungsod. Sabi mo wala ka nang gagawin kay Connie York. Bakit ka naman iimbitahan ng tatay niya noon? Hindi ka takatakang malaki ang tiwala mo sa amin na pupunta sa atin ang mga korporasyon sa Prime City. Tinong mag-aakalang iniisip mo na ang pag-asenso sa sarili mo sa pamamagitan ng mga biyaya ng Yorks? Umunat ang noo ni Tyr Summers. Kakaiba ang ugali ni Winifred, hindi tulad ng dati niyang sarili, at nagiging hindi makatwiran. Marahil ay masyadong namumukod tangi si Connie York sa kanyang magandang hitsura at katangi tanging background ng pamilya, ito ay patuloy na nag-aalala kay Winifred. Nangyari lamang ito kapag ang isang babae ay tunay na nagmamalasakit sa kanyang lalaki, na nangangahulugan na si Tyr Summers ay mayroong isang hindi maalis na lugar sa puso ni Winifred Zia. Nagagalit ako kung ipagpapatuloy mo ito, Winifred. Huminga ng malalim si Winifred at biglang nagbago ang ugali. She chuckled. I am just kidding. Anyway, Blair and I, we are not going. Carson York made it clear when he invited you only. Hindi naman siya ganoon. Kusang sumagot si Tyr. Pagkatapos, biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang realisasyon. Tulad ng isang kislap ng banal na liwanag, o upang maging mas tumpak, isang ika-6 na sentido, na hinuha mula sa intuition ng babae ni Winifred. Si Tyr ay hindi gaanong nakipag-ugnayan kay Carson, ngunit nababasa niya ang mga tao. Alam niya na si Carson ay isang maalalahanin at maalalahanin na tao na nauunawaan ang mga hindi nakasulat na tuntunin na namamahala sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Hindi lang si Carson, ang kanyang asawa ay parehong mahusay na magsalita at mahabagin. Sa normal na kalagayan, malalaman sana nila na si Tyr Summers ay isang lalaking may asawa na may pamilya. Kung gusto nilang ipakita ang kanilang pasasalamat sa pamamagitan ng pag-imbite kay Tyr para sa hapunan, hiniling nila sa kanya na isama ang kanyang pamilya bilang common courtesy. Gayunpaman, malinaw na inimbitahan siya ni Carson na mag-isa. Parang may mali. Ano ang kanyang intensyon? Napabuntong hininga si Tyr at nagsimulang gumawa ng mga pagpapalagay sa kanyang isipan. Siya ay masyadong maliit tungkol sa mga pangyayari ng Prime City, gayunpaman, at hindi moari ang mga intensyon ni Carson sa sandaling ito. I think you have a good point there, Winifred. I will go alone this time. Naramdaman ni Winifred ang pagiging solemn sa sagot ni Tyr at nag-alala. May mali ba? Hindi, bakit mo naman nasabi? Umiti si Tyr. Don't worry. Hindi ako magpapakawalang obligasyon. Tyr Summers. Sabi ko naman sa'yo nagbibiro ako diba? Pero yung expression mo nagpanik ako saglit doon. My uneasiness stems not from Connie York, but something I cannot put my finger on yet. Don't worry, though. I am just there to have dinner. Walang mangyayari sa akin. Plus, sila ang nag-imbite sa akin. Kung wala ang kanilang 7-petal na lotus, hindi natin mapapagaling ang pagkalaso ni Blair. Tama ka. Pagkatapos ng lahat, si Winifred ay isang makatwirang tao pa rin. Bilang isang babae, ayos lang na magselos sa iyong kapareha. Ang isang maliit na away dito at doon ay maaaring magpatibay ng relasyon sa pagitan ng mag-asawa, ngunit kung labis na ginawa, kung gayon ito ay hindi makatwiran. Tinaandar ni Tyr Summers ang kanyang sasakyan patungo sa Prime City. Habang nasa daan, marami siyang naisip na posibilidad ngunit hindi pa rin siya makabuo ng kasiya siyang sagot kung bakit siya inimbitahan ni Carson para sa hapunan. Umisi siya at umiling. I am probably overthinking. Baka gusto lang nila akong i-treat ng dinner.
Makalipas ang halos 1 oras, nakarating siya sa mga hangganan ng Prime City. Gayunpaman, sa pagmamaneho niya sa pangunahing kalye na patungo sa lungsod, ilang itim na sedan sa harap ang biglang nagmaneho patungo sa kanya. Ilang sandali lang ay napalibutan na siya at napilitang ihinto ang kanyang sasakyan. Nakakunot ang noo ni Tyr nang lumabas siya sa kanyang sasakyan. 1 dosina o higit pang mga lalaki na nakasuot ng itim na damit ang lumabas sa mga sedan ng may pananakot. Anong meron dito? Mula sa kanilang kinatatayuan, alam ni Tyr na ang mga taong ito ay pawang mga palaban. Nag-us sila ng karahasan at mali siya. Maraming buhay ang malamang na natapos sa kanilang mga kamay. Naguguluhan si Tyr. Wala siyang kaaway sa Prime City maliban sa pamilyang Fisher. At matagal na silang wala. Sino kaya ang mga taong ito? Baka si Carson. Kaya naman naramdaman ni Tyr na may mali sa imbitasyon sa hapunan. Walang saysay iyon. Walang masamang dugo sa pagitan nila at ang mga York ay hindi mukhang mga taong gagawa ng ganoong bagay. Habang sinusubukan niyang maunawaan kung ano ang nangyayari, ang sagot ay nahayag sa kanya. Lumabas ka sa Prime City, Tyr Summers. Huwag mo akong sisihin sa anumang kasunod kong. Tumanggi ka. Lumabas sa isa sa mga sedan ng isang lalaki na halos kasing edad ni Tyr. Hindi iyon ang una nilang pagkikita. Siya si Jay Blade, bodyguard ni Connie York. Sa pagkakataong iyon, biglang naintindihan ni Tyr. Itinuring na isang Diyos ng lalawigan ng Riverdale, si Jay ay higit pa sa bodyguard ni Connie, nagtataglay siya ng matinding kapangyarihan sa underground world ng Prime City. Minsan tinatawag siyang Little Czar. Little Czar ng underground world ng Prime City. Sa totoo lang ay hindi ang pag-aayos ng pamilya York na samahan niya si Connie York bilang kanyang personal na bodyguard. Sa halip, siya ang nagpumilit na manatili sa tabi ni Connie. Medyo natuwa si Tyr na siya na ngayon ang tinuturing na karibal sa pag-ibig ni Jay. Sumandal siya sa kotse niya at nagsindi ng sigarilyo. Sa pagmamasid kay Jay at sa kanyang mga alipors, hindi niya maiwasang humanga sa lakas ng underground world ng Prime City. Sa pamamagitan lamang ng pagpili ng isang random na tao mula sa gang ng mga mandirigma na ito ay sapat na upang bigyan si Noah Lee at ang kanyang mga tao ng impyerno. Gayunpaman, hindi ito gumawa ng pagkakaiba para kay Tyr. Gaano man kalakas ang kanyang mga kalaban, isang suntok lang ang kailangan niya para matamba sila. Tumingin siya kay Jay na may bakas ng pagkatuwa at sinabing, "Bata, inimbitahan ako ni Carson York. Naglakas loob ka bang pigilan ako?" Kabanata 236. I will marry only you. Sa pagbanggit ng Carson York, medyo kumaibot ang mukha ni Jay Blades. Kahit na siya ay Little Czar ng Prime City, takot na takot pa rin siya kay Carson York, ang South River King. Sa sandaling ito, siya ay ganap na nabulag ng kanyang pagmamahal kay Connie York. Nakita niya si Tyr bilang ang pinakadakilang karibal niya sa pag-ibig. Sa pag-imbite ni Carson kay Tyr para sa hapunan, naramdaman ni Jay na ang kanyang posisyon ay nanganganib. Ang imahe ni na Connie at Tyr na masayang magkasama ay humila sa kanyang puso at nagpasiklab sa kanyang galit. Wala siyang pakialam. Tyr Summers. I don't care what happens, but if you dare enter Prime City, I will take your life. Sa pagtingin sa nagbabantang ekspresyon ni Jay, naisip ni Tyr na mukha siyang katawa-tawa. Hindi ako interesado kay Miss York, kaya pakiusap, Jay, pabayaan mo na ako. Walang pakialam si Tyr sa mga taong ito nang bumalik siya sa kanyang sasakyan. Sila ay sapat na mapalad na maging mga tao ni Carson York. Kung hindi, hindi maaawa si Tyr sa kanila. Wala akong pakialam kung interesado ka sa kanya o hindi. Gusto kanyang pakasalan, at iyon ang aking alalahanin, binibigyan kita ng huling pagkakataon, bumalik sa Con City o mamatay. Nagdilim ang ekspresyon ni Tyr nang marinig ang pagbabanta. Kanina pa siya pinagbantaan. Oh, sigurado ka ba? Lumingon siya, dahan-dahang bumulusok patas ang kanyang bibig sa isang walang pusong ngiti. I hate people who threaten me, sabi niya habang naglalakad papunta kay Jay. Gusto kong pakawalan ka para sa kapakanan ng pamilya York, ngunit ipapaalam ko sa iyo na galit ako ngayon. Si Jay at ang kanyang mga alipors ay likas na humigpit ang kanilang mga kamao. Agad na pinalitan ng matinding galit si Tyr sa panandaliang pagkabalisa. May death wish ka, di ba, Tyr Summers? Fine, I'll personally send you to the depth of hell. Agad na kinuha ni Jay ang isang kutsilyo sa ball ng kanyang sedan habang ipinakita ng kanyang mga alipors ang kani-kanilang armas.
Tila ay mukhang mamamatay tao, parang sa simula pa lang ay balak na nilang patayin si Tyr. Ang katapangan. Napangiti si Tyr nang lumabas ang kanyang aura mula sa kanyang katawan sa isang malakas na pulso. Kunin mo siya. Umungol si Jay at nagmarcha patungo kay Tyr habang ang kanyang mga tao ay sumusunod sa likuran. Ang Little Tsar ng Prime City ay nagkaroon ng tuluyang nawala sa isip niya ang walang kapalit na pag-ibig. Nang malapit na silang makipaglaban, dumating ang isang mamahaling sasakyan na umuusad ang mga makina at huminto sa pagitan ni Jay at Tyr. Anong ginagawa mo, Jay Blade? Tumigil ka nga. Narinig ang tunog ni Connie habang tumatalon siya palabas ng sasakyan. Galit na galit siyang naglakad papunta kay Jay. Connie, ako. Natarante si Jay at kusang itinapon ang kutsilyo sa kamay niya. Inubos lahat ng lakas ni Connie para sa sumunod na sampal. Isang matingkad na pulang marka ng sampal ang agad na lumitaw sa mukha ni Jay. Connie. Sampal. Isa pa. You don't deserve to call me Connie. Dahil sa gulat ay hininaan ni Jay ang kanyang boses. Miss. How dare you ambush dear Summers here with your people? He is my mother's savior and my father's invited guest. What the hell is wrong with you? Hindi sumagot si Jay. Nilamon man siya ng galit, hindi niya magawang magalit sa babaeng minahal niya ng sobra. Sobrang disappointed ako sa'yo. Huminga ng malalim si Connie at tumingin kay Jay na may disappointment sa mga mata. Ang kanyang puso ay nadurog sa 1,000,000 piraso. Ang sakit ay hindi matiis. Lumapit si Connie kay Tyr na may kakaibang kislap sa mga mata. Naunawaan ito ni Tyr bilang isang hitsura ng infatuation. Tyr, my parents are waiting at home. Let's go, she said as she extended her hand, wanting to hold his. Hindi makapaniwala si Jay sa kanyang mga mata. Nagalit siya. Ako ang nag-drive dito. I think you should lead the way instead. Pumalik siya sa kanyang sasakyan pero laking gulat niya nang sumunod si Connie sa passenger seat. Anong ginagawa mo? Napatingin si Tyr sa babaeng nakaupo sa tabi niya na hindi makapaniwala sa mga mata. Umiling siya. Wala akong ganang magmaneho. Ibinaba niya ang bintana, sinabi niya sa galit na si Jay, ibalik mo ang sasakyan, siguraduhin mong hindi ka naman bubulo ulit. Hindi ko sasabihin kina ama at ina ang nangyari ngayon ngunit wala nang susunod. Tumingin siya kay Tyr na may nakakaakit na ekspresyon at sinabing, Darling, let's go. Hindi makapaniwala si Tyr sa kanyang narinig. Connie York, una sa lahat, hindi kita ganoon kakilala at pangalawa, isa akong may asawa na may pamilya. At saka, wala akong nararamdaman. It's fine, darling. Relationships take time to develop, right? I initially made a vow to marry who saved my mother and I have always been a woman of my word. Umiling si Tyr. Hindi kita kailangan para tuparin ang pangako mo. Kung ibang tao iyon, siguradong hindi ko guguluhin ang lalaki kung ayaw niyang ituloy ang kasal. Pero alam mo ba mahal? Bumilis ang tibok ng puso ko nang makitang talunin mo si Jay kahapon sa isang suntok lang. Siguradong iyon ang pag-ibig. Sa mismong pagkakataong iyon, nangako ako sa sarili ko na ikaw lang ang pakakasalan ko sa buong buhay ko. Kabanata 237. Paghahasik ng Discord. Biglang nakaramdam ng lamig si Tyr Summer sa kanyang gulugod. Diretso na ba ang mga babae ngayon? Sa totoo lang, simula nang pumasok si Winifred Zia sa buhay niya, wala nang interes si Tyr sa ibang babae. Ngunit kung nakilala niya si Connie York bago si Winifred, marahil ay naakit siya sa maganda at katanji tanging babaeng ito. Sa bagay, napakaraming mayayamang binibini at prinsesa ng hari ang nakilala ni Tyr. Nakilala pa niya ang mga elite international celebrity, ngunit wala sa kanila ang kasing ganda ni Connie. Ang babaeng ito ay isang obra maestra na inukit at ginawa ng Diyos. Gayunpaman, si Winifred lang ang nakikita ni Tyr. Nagmamaneho ng kanyang sasakyan, tumungo siya sa direksyon ng York Manor. Si Jay Blade ay naiwang nakaugat sa lugar, natulala habang nakatitig sa sasakyan na mabilis na palayo sa pamamagitan ng mga mata na duguan. Tinunog ng apoy ng galit ang kanyang puso. Lumapit sa kanya ang isang subordinate at nag-aalalang nagtanong, Kuya Jay, okay ka lang ba? Bam! Pinasag ni Jay ang isang walang kwentang suntok sa tiyan ng nasasakupan. Nakaramdam ng pulikat ang huli at bumagsak siya sa lupa, nakaluhod habang hawak ang tiyan. Umalis. Ano ito? Ayoko. Tulad ng isang galit na hayop, patuloy na hinahampas ni Jay ang mga nasasakupan sa paligid niya.
Hindi nagtagal, lahat ay bumagsak sa lupa. Maya-maya lang, may dumaan na luxury car at huminto sa harap ni Jay. Mabilis na lumabas ang driver para buksan ang pinto ng passenger seat. Mula sa sasakyan ay dumating ang isang lalaking nasa early 50s na may suot na malabong ngiti. Young Master Jay, ano ang ikinaiinis mo? Hulaan ko. Isang tao lang ang maaaring makagalit ng ganito sa Little Czar ng ating Prime City, at iyon ay ang Marquis ng ating Prime City. Kung tama ang aking mga palagay, ito ay dahil sa tier na iyon. Summers from Con City, tama ba ang sinabi ko noon na magpapakasal siya sa sinumang makakapagpagaling sa kanyang ina? Nagseselos ka, hindi ba? Sa isang iglap, dumilim ang mga mata ni Jay. Nilinggan niya ang lalaking kakababa lang ng sasakyan. Lord Griffin, bakit pakiramdam ko masaya ka dito? Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang pinuno ng isa sa mga prestihiyosong pamilya ng Prime City, si Shane Griffin ng pamilya Griffin. Natigilan si Shane bago muling ngumiti. Young Master Jay, paano mo nasabi iyan? Ngayon ko lang nakita ang lahat at sa totoo lang, naawa ako sa iyo. Kung tutusin, ikaw ang inaanak ng South River King at ninong din ni Connie. Gayun din. Karamihan sa underground world ng Prime City ay nasa ilalim na ng iyong kontrol. Ngunit ang Marquis ay naging ganito ang pakikitungo sa iyo pagkatapos na makilala ang Pierre Summers na iyon sa loob ng ilang araw. Hindi ka man lang ba medyo nagagalit? Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Jay. Hinawakan niya si Shane sa t-shirt at nanginginig na sinabi, Shane Griffin, iluwa mo lang kung ano man ang gusto mong sabihin. Stop beating around the bush. Otherwise, don't blame me for showing you no mercy. Isang mahinang ngiti ang patuloy na sumilay sa mga labi ni Shane. Young Master Jay, huwag kang mabalisa at huwag kang magalit. Naaawa lang ako sa iyo. Nakikita ng bawat isa sa atin sa Prime City kung gaano kalaki ang iyong isinakripisyo para sa Marquis. Sa totoo lang, wala na siya. Masyadong malayo. Tinampal ka pa niya sa harap ng lahat ngayon. Bam! Biglang sinuntok ni Jay ang dibdib ni Shane. Namutla kaagad ang ekspresyon ng huli. Shane Griffin, kung maglakas loob kang magsalita ulit ng masama tungkol kay Connie sa harap ko, papatayin kita, ungol ni Jay. Agad na sumugod ang dalawang bodyguard ni Shane. Out of reflex, nagpaikot-ikot din ang mga subordinate ni Jay. Ang magkabilang panig ay handa nang umalis. Habang tinitiis ni Shane ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Inutusan ni Shane ang kanyang mga tauhan na huminto, back down, both of you. Tinigilan niya ang kanyang paghinga bago nagpatuloy sa pagsasalita kay Jay. Young Master Jay, hindi na ako magsasabi pa, pero ikaw na mismo ang maghusga sa sarili mo kung may kabuluhan o hindi ang mga salita ko. Nasa iyo ang numero ko. Ang mga pagkakataon ay hindi naghihintay magpakailanman. Kung bakit kita hinanap, sinabi ko na sa iyo noon pa. Tumakas ang babae kasama ang iba. Hihintayin ko ang tawag mo. Pagkasabi nun, biglang tumalikod si Shane at sumakay sa kanyang sasakyan. Humandar na ang sasakyan. Habang pinagmamasdan ni Jay ang pag-alis ng sasakyan, huminga siya ng malalim. Hindi ito ang unang time na nilapitan siya ni Shane. Sa katunayan, habang si Carson York ay malayo sa Prime City, sina Shane Griffin at Xavier Layton mula sa pamilya Layton ay ilang beses nang nakipagkita sa kanya. Gayunpaman, hanggang ngayon, si Jay ay walang matatag na pagkaunawa sa kung ano ang gusto nila sa kanya. Bagamat hindi niya alam, nagawa nilang hikayatin ang primitive na pagnanasa sa kanyang puso. Sa Prime City, mayroong 6 na iba pang prestihiyosong pamilya sa ibaba ng Yorks. Ngayong ganap nang nawala ang mga mangingisda, kabilang sa natitirang 5 pamilya, sina Shane at Xavier ay 2 walang prinsipyong matandang fox. Maaari pa nga silang ilarawan bilang mga gutom na lobo. Sa sandaling iyon, sa bakuran ng York Manor, nagpa siya si Heather Quelch na personal na magluto ng hapunan. Dahil naging abala buong araw, sa wakas ay naghanda siya ng isang malaking handaan. Sa pangunguna ni Connie, pumasok si Tyr sa bakuran ng York Manor. Nang makarating sila sa entrance ng dining hall, isang mabangong amoy ang pumasok sa kanyang sentido. Agad na tinungo ni Carson York ang pinto mula sa loob. Little Mr. Summers, nandito ka na. Bilis, pasok ka at maupo ka na. Pinagsalikop ni Tyr ang kanyang mga kamay bilang pagbati at sinabing, Hello Mr. York. You can address me as Tyr Summers. Umalaklak si Carson at sumagot, kung gayon, Tyr, kaedad ko ang iyong ama. Kung ayaw mo, pwede mo akong tawaging Uncle York. Walang pakialam si Tyr.
Sa totoo lang, habang hindi pa niya kilala ang Yorks ng matagal, mayroon siyang magandang impresyon at pakiramdam tungkol sa kanila. Kaya naman, malugod na tinawag ni Tyr si Carson bilang Uncle York. Inakay ni Carson si Tyr papasok ng bahay. Nang makita niya ang mesa na puno ng mga lutong bahay, biglang uminit ang buong katawan ni Tyr. Bukod kay Carson, nasa dining hall din ang butler niyang si Jameson Zink, habang si Heather ay abala sa kusina. Tyr, nandito ka na. Umupo ka na. Malapit nang maging handa ang hapunan. Nakangiting lumabas si Heather sa kusina, tuwang-tuwa siyang makita si Tyr. Tinalubong ni Tyr si Heather ng isang matingkad na ngiti, "Hello Tita Quelch. Kamusta ang pakiramdam mo? Nakabawi ako ng maayos. Ito ay lahat sa iyo, salamat sa iyong race Eta, Tyr. Effective talaga. Sige at magsimula na sa hapunan. Hayaan mo akong tapusin itong huling ulam." Kabanata 238. Puno ako ng galit. At kaya, sabay na umupo sina Tyr Summers at Connie York habang ang mayordomo, si Jameson Zink, ay tumabi sa kanila para magbuhos ng kanilang mga inumin. "Mahal na Kuya Tyr, ang aking ina ay napakabait sa iyo. Lagi kong hinihiling na magkaroon ng mga pagkain ito ngunit hindi niya ito ginawa para sa akin. Ngayong narito ka na, ipinakita niya sa iyo ang lahat ng kanyang mga kasanayan sa pagluluto. Sa wakas ay maaari na akong magkaroon ng isang masarap na pagkain." Pagkasabi nito, hindi pinansin ni Connie ang kanyang imahe at kumuha ng pakpak ng manok mula sa mesa, hinunguya ito kaagad. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Carson York at nabigla siya, "Tingnan mo. Hindi pa nga nagsisimulang kumain ang bisita mo, pero kumakain ka na gamit ang iyong mga kamay. Sabay-sabay mong ibaba ito. Nasaan ang ugali mo?" Palibhas ay hindi nabigla sa panunumbat ng kanyang ama, ipinagpatuloy ni Connie ang pagmuya sa kanyang manok. Grabbing another one, she put it in Tyr's bowl, chewing as she said, "Dear Kuya Tyr, kumain ka na rin. Ang sarap talaga ng luto ng nanay ko." Medyo nakaramdam ng awkward si Tyr. Ang pag-uugali ng babaeng ito ay mga poste bukod sa kanyang katangi-tanging mukha. Hindi rin alam ni Carson kung ano ang gagawin sa kanyang anak kaya napabuntong hininga siya. "Tyr, huwag mo na siyang pansinin. Masyado na naming inispoil ang babaeng ito." Tinaman niya ng tingin si Connie kanina. Continuing, "Wala ka man lang manners. Walang gugustuhing pakasalan ka sa ganitong kaiyahiyang ugali mo." Napabalikwa si Connie kay Tyr. "Maliban sa mahal na Kuya Tyr, hindi ako magpapakasal sa iba." Hindi nakaimik si Tyr. Ang kapaligiran ay naging lubhang awkward. Mabilis na inutusan ni Carson si Jameson na ibuhos sa kanila ang 2 baso ng alak upang makatulong na maibsan ang nakakahiyang sitwasyong ito at mahusay itong ginawa ng mayordomo. "Tyr, please excuse our poor hospitality. Let us drink, Annie Carson." Itinaas ni Tyr ang kanyang wine glass para mag-toast kasama si Carson. "Salamat, Tio York." Maya-maya, lumabas si Heather dala ang huling ulam na nilaga ng baboy at umupo sa mesa. Hindi siya makainom ng alak kaya ibinuhos siya ni Jameson ng isang tasa ng tsaa. Siya rin, nag-toast kay Tyr. "Tyr, hayaan mo akong mag-toast sa iyo." "Salamat, Tita Quelch." Sa pamamagitan nito, nagsimulang uminom ang grupo at masigla ang mesa. Si Heather ay patuloy na nagdaragdag ng pagkain sa plato ni Tyr, natatakot na siya ay kulangin. Medyo ikinagalit nito ni Connie, "Nay, hindi pa kami kasal ni Kuya Tyr, pero pinapaboren mo na ang manugang mo. Nasa puso mo pa ba ang anak mo?" Natahimik ulit si Tyr. Sinaman ng tingin ni Heather si Connie at sinabing, "Stop spouting nonsense. May pamilya na si Tyr, so don't you dare set your eyes on him. Dahil nangangati kang magpakasal, pipili ako ng asawa para sa iyo bukas." Ipinilig ni Connie ang kanyang ulo na parang rattle drum. "Tulad ng sinabi ko, si Kuya Tyr lang ang papakasalan ko." Natahimik si Tyr. "Tumahimik ka," nairita si Carson. Ang kanyang anak na babae ay nawawala ng kontrol. "Ikaw ay isang matanda na babae ngayon, paano ka maging kaya kipritseso? Kung patuloy kang spouting kalokohan, ikaw ay pumunta ng walang hapunan." Natatakot pa rin si Connie sa galit ng kanyang ama, lalo na kung talagang galit na galit ito. Kaya naman, tumahimik siya at nagpatuloy sa pagkain. Mabilis na iniba ni Tyr ang usapan, "Tita Quelch, you have to regulate your body well because you still have liver cirrhosis. Kailan mo babalak gamutin ito? Hindi dapat ito hilahin.
Tumulong si Carson sa pamamagitan ng pagsagot, I actually plan to head to America today with your tita Quelch for the treatment, but she missed you. She insisted to see you no matter what. That is why I changed the flights to tomorrow. Umiti si Heather. Okay lang na tumagal pa ng isang araw itong sakit ko. Hindi na kailangang mag-alala. Bahagyang naantig si Tyr dito. Masarap din magpagamot sa Amerika. Kung tutuusin, hindi dapat basta-basta ang ganitong bagay. Oo, totoo iyan, sabi ni Heather. I'm making Connie come with me tomorrow para itong babaeng ito ay hindi magdulot ng gulo sa bahay. Ma, ayokong sumama sa iyo sa Amerika, pagtutol ni Connie. Kumunat ang noo ni Carson. Connie York, anong sinasabi mo? Naka-reserve na ang flight at hindi ba't gusto mong laging makasama ang iyong ina? Mamulong si Connie, maliit na liver cirrhosis surgery lang, walang seryoso. Gusto kong manatili sa bahay at makipaglaro kay Kuya Tyr. Kalokohan. Inihampas ni Carson ang kanyang chopstick sa mesa na ikinagulat ni Connie. Fine, I'll just go. Bakit kailangan mo pang magalit? Sabi ni Connie na nagpatuloy sa pagkain ng kanin. Nadama ni na Carson at Heather na ang kanilang anak na babae ay lampas na sa kaligtasan. Ayaw nilang guluhin niya ang pamilya ni Tyr. Tina Carson at Tyr ay nagklink sa kanilang mga salamin. Tinabi ng nakatatandang lalaki, Tyr, nabalitaan ko na kayo ng iyong asawa ay nagkaroon ng seremonya ng kasal ng century sa Castle in the Sky sa Homer's Feast ng Con City. Niregaluhan mo pa ang iyong asawa ng isang angel's heart necklace. Gaya ng inaasahan ng South River King ng Prime City, si Carson York. Ang kanyang intel ay masinsinan. Umiti si Tyr. Yes, Uncle York. Dahil sa maraming dahilan noon, sobrang laki ng utang na loob ko sa asawa at anak ko, so now, I want to give them what's best. Yeah. You're a fine lad, Tyr. A noble man. Napakahawig mo sa akin noong bata pa ako. Natural na mararamdaman ni Tyr ang malalim na pagmamahal ni Carson sa kanyang asawa. Ngayong binanggit niya ito, talagang magkamukha sila. Nagtawanan sila at nag-toast ulit. Tyr, dapat mahal na mahal mo ang asawa at anak mo. Sa pagbanggit ni na Winifred at Blair, hindi maitago ni Tyr ang bakas ng tamis sa kanyang ekspresyon. Yes, I love them very much. They're everything to me. Umiti si Carson at sinabing, then bring them along next time for a gathering. Walang problema, Uncle York. Biglang ibinaba ni Connie ang chopsticks niya, mukhang naguguluhan. Pareho mo naman sinasadyang sabihin to para mainas ako diba? Tapos na ako. Panalo ka na. Puno ako ng galit. Pagkasabi noon, tumayo si Connie, sinama ng tingin si Tyr, at tumalikod para umalis sa dining hall. Buntong hininga. Lalong nagiging masungit itong anak ko, na pabuntong hininga na sabi ni Carson. Tumayo si Heather. Ituloy ang hapunan. Pupunta ako at kakausapin ko siya. With that, lumabas na rin siya ng dining hall. Kabanata 239. May tenga ang mga pader. Sa ngayon, tanging sina Carson York, Tyr Summers, at Jameson Zink na namamahala sa pagbuhos ng alak sa tabi nila ang naiwan sa dining hall. Tyr, don't mind her. That lass has always been that way. Your tita Quelch will enlighten her. If ever nasusubukan kanyang guluhin ulit, ako na ang bahala sa kanya, ani Carson. Ngumiti si Tyr at tumugon, okay lang, Uncle York. Come. Let's take this opportunity today to have good drink. Nilinggan ni Carson si Jameson. Jameson, punta ka sa wine cellar at ilabas iyong bote ng lumang alak na iniipon ko. Mamayang gabi, iinom kami ni Tyr hanggang sa malaglag. Agad namang tumango si Jameson bago nagmadaling pumunta sa wine cellar. Pagkaalis niya, sina Carson at Tyr na lang ang naiwan sa dining hall. Sa pagkakataong iyon, biglang naging matigas si Carson na kanina pa nakangiti. Ang kaseryosohan na ito ay tumagal ng ilang sandali bago bumalik ang kanyang ngiti. Sa isang kisap lang na iyon, naunawaan na ni Tyr ang kanyang ibig sabihin. Inilipat ni Carson ang baso ng alak sa kanyang harapan. Gamit ang isang patak ng alak mula sa kanyang baso, mabilis siyang nagsulat sa mesa. Ang mga dingding ay may mga tainga. Habang sumusulat siya, nagpatuloy siya sa pagsasalita, Tyr, salamat sa iyo dahil gumaling na ang tita Quelch mo. Kung may nangyari sa kanya, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Uncle York, ito ang dapat kong gawin, nakangiting sagot ni Tyr.
Habang nagsasalita siya, sinimulang isawsaw ni Tyr ang kanyang daliri sa kanyang baso ng alak at mabilis na nagsulat sa mesa. Nahulaan ko na may iba ka pang plano ng imbitahan mo akong mag-isa. Ano ito? Nagpatuloy si Carson sa pagsusulat sa mesa kasama ang kanyang inumin. Mabilis ang kanyang mga galaw. Kahit na ang mga salita ay nakasulat na may likido, sila ay malakas at malakas. Sa loob ng mahigit 10 segundo, nagsulat si Carson ng ilang pangungusap. Nang matapos basahin ni Tyr ang nilalaman ay bahagyang kumunat ang noo niya. Patuloy na sinabi ni Carson, Tyr, nagmamadali kang umalis noong nakaraan, dala mo lang ang 7-petal lotus. Ngunit sinabi ko na bibigyan ko ang sinumang magpapagaling sa sakit ng aking asawa ng 50 milyong dolyar na bayad sa konsultasyon sa ibabaw ng ang 7-petal na lotus. Ang dahilan kung bakit kita pinatawag dito ngayon, bukod sa pag-retreat sa iyo sa hapunan, ay para personal mong ibigay ang tseke para sa 1 bilyong dolyar. Ang mga salitang binigkas ay para marinig ng iba. Ang nakasulat sa mesa ang totoong dahilan kung bakit pinatawag ni Carson si Tyr. Sumagot si Tyr, Uncle York, tulad ng sinabi ko noon, ang 7-petal lotus lang ang gusto ko, hindi ang pera. Habang nagsasalita, nagpatuloy si Tyr sa pagsusulat sa mesa gamit ang kanyang daliri. Bakit kita tutulungan? Umiti si Carson. This was yours to begin with. Tyr, you have to take it. Patuloy ang paggalaw ng daliri ng matanda. Natigilan ang ekspresyon ni Tyr. Tumulat siya bilang tugon. Pinaimbestigahan mo ako ng palihim. Carson wrote, wala akong choice. Ang pagtulong sa akin ay magiging kapaki-pakinabang din para sa iyo. Maya-maya lang ay narinig na ang mga yabag ni Jameson mula sa labas ng pinto. Sa isang pitik ng kamay ni Carson, nawala ang mga salita sa mesa. Taglit na nag-iisip si Tyr bago kinuha ang tseke mula kay Carson. Kung ganoon, mahirap para sa akin na tanggihan ang gayong kabaitan, kaya tatanggapin ko ito. Tumawa si Carson. Ito ay isang delighted chuckle. Sa pagtanggap ng tseke, pumayag si Tyr sa kahilingan ni Carson. Dinala ni Jameson ang bote ng alak. Nang mabuksan ito, napuno ng halimuyak ng lumang alak ang buong bahay. Fill our glasses to the brim. Tyr and I won't going home until we're drunk. Nagpatuloy sa pag-inom sina Carson at Tyr hanggang hating gabi. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan na ito, naramdaman ng dalawang lalaki ang isang bono ng pagkakaibigan sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa edad. Kinaumagahan, sinundan ni Tyr si Carson para ihatid sina Heather at Connie sa airport. Matapos silang paalisin, naghanda si Tyr na magmaneho pabalik sa Con City sa halip na sundan si Carson pabalik sa tirahan ng York. Matapos lumabas ng buong gabi, walang katiyakan na hindi magsisimulang mag-imagine si Winifred ng mga bagay-bagay. Kaya naman, isang apurahang prioridad ang umuwi agad siya para bigyan siya ng paliwanag. Naghiwalay sina Tyr at Carson sa airport. Kasabay nito, matagal nang nakaparada ang isang sasakyan sa kabilang kalsada ng airport. Sa loob ng sasakyan, si Shane Griffin ay nakikipagchismisan kay Jay Blade na may mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha, Young Master Jay, sigurado akong makikita mo ito ng malinaw ngayon. Ang pamilyang York ay nakikita ka lamang bilang isang kasangkapan. Hindi nila talaga naisip na ikaw bilang isang pamilya. Tinasamahan ni Connie si Heather sa Amerika para sa operasyon. Ngunit hindi nila sinabi sa iyo na siya ang iyong ina na halos ilang araw na silang kilala ni Tyr Summers, ngunit sinamahan niya sila sa airport. Baka sa mukha ni Jay ang nakakatakot. May mga ugat sa kanyang noo na tila umabot sa kumukulo ang kanyang galit. Ano ito, sa anong paraan ako mas mababa kay Tyr Summers? Patuloy na sinuntok ni Jay ang pinto ng sasakyan habang nakatingin si Shane, nararamdaman ang sakit sa puso. Siya ay gumastos ng higit sa 1 milyon sa bagong kotse na ito, ngunit ngayon, maraming bahagi ng interior ang nasira salamat kay Jay. Gayunpaman, kahit na masakit ito sa kanya, ang serye ng mga paparating na plano na kanyang binalak ay nagpangit ng ngipin at natiis si Shane sa episode na ito. Young Master Jay, alam mo ba kung bakit hindi ka iginagalang ng mga York? Dahil hindi ka sapat na bisyo at hindi gaanong mahalaga ang iyong katayuan. Isipin mo ito. Kung kinuha mo ang lugar ni Carson York bilang South River King, magpapatuloy ba ang kanilang pamilya sa pagtrato sa iyo sa ganitong paraan? Siguradong iba rin ang tingin ni Connie sa iyo. Biglang bumaling si Jay at pinandilatan ng masama si Shane. Anong ibig mong sabihin? Isinusumpa mo ba ang aking ninong na mamatay? Nanginginig sa loob-loob ni Shane. Si Jay Blade ay walang alinlangan na nakakatakot kapag siya ay mabangis.
Kaagad na umiling si Shane, ipinaliwanag ni Shane, "Young Master J, gumagawa lang ako ng simpleng halimbawa, wala nang iba." Pang-uuwem ni Jay na patuloy na nakatingin sa labas ng bintana na may malungkot na ekspresyon. "Hanggat buhay pa ang ninong ko, he will always be the South River King." Gayunpaman, nakakuha si Shane ng kakaibang kahulugan mula sa mga salita ni Jay. Isang mahinang ngiti ang hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos umalis sa Prime City, nagmaneho si Tyr pabalik sa Con City nang hindi huminto. Pagbalik niya, ang unang destinasyon niya ay ang kumpanya para hanapin si Winifred at bigyan ito ng paliwanag sa kinaroroonan niya kagabi. Nagkunwaring galit si Winifred at sinaway saglit si Tyr, pero wala na siyang sinabi. Hindi maiiwasan ang pagkabalisa. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pinakamalaking karibal sa pag-ibig ay lumitaw, at si Tyr ay nagpunta sa bahay ng babaeng iyon. Ngunit si Winifred ay isang makatwirang babae. Kung paanong naniwala si Tyr sa kanya, naniwala din siya sa kanya. Kinagabihan, umuwi silang dalawa sakay ng kotse. Kakatapos lang ng hapunan ay biglang tumunog ang phone ni Tyr na parang may pagmamadali. Ang unang tawag ay mula kay Drake Tucker, na tila nabigla sa kabilang dulo, si Brother Tyr, ang South River King, Carson York, ay namatay ngayon. Kumakalat ang mga alingaw-ngaw sa Prime City na nagsasabing pinatay mo siya. Kabanata 240. Ang kamatayan ng hari ng Timog Ilog. Nang marinig ni Tyr ang balitang ito, walang pagbabago sa kanyang mukha. Parang alam na niya ito noon pa man. "Kailangan mo bang gawin itong napakaganda?" Pulong ni Tyr sa sarili bago sumagot, "Relax. Just do what you need to do." Magpanggap na parang walang nangyari. "Ngunit, Kuya Tyr," sabi ni Drake Tucker, "ako na ang bahala." Sa kabilang dulo ng tawag, naglakas loob si Drake na hindi na magsalita, kaya ibaba na lang niya ang tawag. Sa panahong ito kung saan ang mga paraan ng pamamahagi ng impormasyon ay mahusay na binuo, ang iba't ibang impormasyon ay maaaring agad na kumalat sa buong bansa. Kaya, nang kumalat ang balita ng pagkamatay ng South River King sa Prime City, agad ding natanggap ng Con City ang salita nito. Pagkatapos ng unang tawag mula kay Drake, nakatanggap si Tyr ng magkakasunod na tawag mula sa mga taong tulad nina Noah Lee, Zachary Smith, Donald Lewis, at Jade Laurel. Bawat isa sa kanila ay parang balisa at naguguluhan. Masyadong malubha ang insidenteng ito dahil kinasasangkutan nito ang pagkamatay ng South River King, si Carson York. Binigyan ni Tyr ang mga dignitaryo ng Con City ng parehong tugon. Wala silang pakialam dito. Dapat lang nilang gawin ang kailangan nilang gawin nang hindi nagbibigay ng anumang paliwanag kay Tyr. Siya na mismo ang bahala dito. Ang tugon ni Tyr ay lalong nagpabagabag sa mga malalaking shot na ito ng Con City. Hindi niya sila binigyan ng paliwanag o paglilinaw, kaya ang kanyang pananahimik ay nangangahulugan ng pagsang-ayon. Kung totoong pinatay ni Tyr si Carson York, malapit nang dumating ang sakuna sa buong Con City. Gayunpaman, nang maalala nila ang background at kakayahan ni Tyr, medyo na-relax si Drake at ang iba pa. "Hobby, what's wrong? Medyo weird ang expression mo. May nangyari ba?" Tanong ni Winifred na lumilitaw sa likod ni Tyr. Tila narinig niya ang mga piraso ng iba't ibang mga pag-uusap sa telepono ni Tyr at naging kakaibang nag-aalala. Itinabi ni Tyr ang phone niya at bumaling kay Winifred with a relaxed expression. "Wala lang. Maliit na issue lang. Hobby, huwag kang magsinungaling sa akin. Natatakot ako ng konti." "Tungkol saan?" Hindi nakaimik si Tyr. "Hobby, don't lie to me. You can't keep something like this from me," giit ni Winifred. Si Carson York ay ang South River King ng Prime City, isang hindi magagapi na prominenteng figure ng buong lalawigan ng Riverdale. Siya ay patay na. Nanginginig ang buong katawan ni Winifred habang nagsasalita. "At pinatay mo siya." Kaya, narinig ni Winifred ang lahat mula sa likuran. Ngunit kahit na hindi niya ginawa, sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang presidente ng Autumn Field Group, kailangan lang niyang magtanong sa paligid para makakuha ng mga sagot. "Naniniwala ka ba?" Sunod-sunod na tanong ni Tyr. Sumagot si Winifred, "Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang papatayin mo si Carson York. Pero anong nangyayari?" Hinawakan ni Tyr ang mukha ni Winifred gamit ang dalawang kamay at sinabing, "Don't worry and don't be afraid. Everything is within my expectations." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Winifred. "This has nothing to do with you or Con City.
May mga bagay na hindi ko maipaliwanag sa ngayon dahil importante talaga. Kahit ikaw, ang pinakamamahal kong asawa, ay hindi makakaalam. Pero, sana maniwala ka na magiging maayos din ang lahat. Napatulala si Winifred kay Tyr na medyo nag-aalangan pa. Noon, kahit anong hirap ang kinakaharap nila, kapag nasa tabi niya si Tyr, hindi maipaliwanag na ligtas siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na mapakali si Winifred kahit ano pa man ang mangyari. Don't worry. Trust me. Matagal na sinusuyo ni Tyr si Winifred bago tuluyang gamaan ang kanyang puso. Noong gabing iyon, tinawagan ni Tyr si Max Cheever at pinakilos niya ang nangungunang 10 miyembro ng Wolf's Den upang protektahan ang kanyang pamilya. Pagkatapos noon ay natulog na siya na parang walang nangyari. Kasabay nito, sa Prime City, ang bakuran ng York Manor ay maliwanag na naiilawan, na nagpapahiwatig na ang gabing ito ay magiging isang walang tulog. Maraming mararangyang sasakyan ang nakaparada sa labas ng bakuran, kasama ang mga bodyguard at mga elite sa ilalim ng lupa na nagtipon sa labas ng tirahan ng York. Mayroong hindi bababa sa daan-daang tao. Sa loob ng malawak na sala ng bahay, 12-dosenang tao ang nagtipon. Bawat isa sa kanila ay mga top-class tycoon ng iba't ibang industriya sa Prime City. Sa ilalim ng pamilya York ng Prime City, mayroong 6 na prestihiyosong pamilya. Matapos maalis ang mga mangingisda, 5 na lamang ang natitira. Sa ibaba ng 5 pamilyang ito ay 12-dosenang mga kilalang grupo ng korporasyon at karaniwang mga pamilya ng kabisera. Bilang karagdagan, mayroong 12-dosenang mga mahuhusay na figure mula sa underground world din. Sa kasalukuyan, ang mga pinuno ng mga sambahayan, mga presidente ng corporate groups, at mga mafia bosses ay narito. Lahat ang malaking grupo ay natipon sa sala, at ang pinagsamang puwersa ng mga individual na ito ay sapat na upang mabaligtad ang buong Riverdale province ng ilang beses. May kabaong sa gitna ng sala. Nasa loob nito ang South River King, Carson York. Sa ngayon, ang kanyang katawan ay nagsimulang magdilim habang ang paghahari ng pinuno ng punong lungsod na ito ay nagtatapos. Jameson Zing, anong nangyayari? Paano namatay ang South River King? Ang lahat ng mga dignitaryo ay nakatuon ang kanilang mga mata sa mayordomo ng pamilya York. Si Jameson Zing. Ang ilan sa kanila ay nagbanta kay Jameson dahil sa galit. Na nagsasabi na kung hindi niya sasabihin sa kanila ang buong sitwasyon, ipapadala nila siya upang sumama kay Carson na 6 na talampakan sa ilalim. Sa sandaling ito, ang buong pagkatao ni Jameson ay mukhang sobrang haggard. Baka sa mukha niya ang kalungkutan habang nagpapaliwanag. Sinabi ko na sa iyo na pinatay ng Tyr Summers ng Con City ang aking Panginoon. Pagkatapos niyang iligtas ang ginang dati, kinuha niya ang 7-petal lotus mula sa aking Panginoon. Kamakailan lamang, pumunta siya sa aming York Manor upang hingin sa aking Panginoon ang ipinangakong bayad sa konsultasyon. Tupad ang aking master sa kanyang salita at nag-issue sa kanya ng isang cash na tseke na 50 milyong dolyar. Ngunit, ang Tyr Summers na iyon ay naging gaaman. Sinabi na kapag tinatrato niya ang aking madam, hindi niya alam na siya ay asawa ng aming pinuno ng lalawigan ng Riverdale. So, ngayong alam na niya ang identity ni madam, nagtaas siya ng presyo. Gusto niya ng 1 bilyong dolyar mula sa aking Panginoon. Dahil dito, nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng aking Panginoon at Tyr Summers sa huli. Hindi ko alam kung anong trick ang ginamit niya, ngunit nakuha ni Tyr ang 1 bilyong dolyar na tseke mula sa aking Panginoon. Sa puntong ito, umiiyak si Jameson sa matandang luha. Ibinigay na ni Master kay Tyr Summers ang money. Hindi ko inaasahan na lasunin siya ni Tyr sa huli at papatayin siya. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, lahat ng naroroon ay may galit na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang kanilang puot ay nagbanta na susunugan ang buong silid ng living room. Ano ito? Ang lakas ng loob ng Tyr Summers na yan para saktan si King York. Patayin mo siya. Kailangan natin siyang patayin para makaganti kay King York.